Hello Kathden fans! Ito na nga ha, ginawa ng parang official video or official music video mga kasembreros ang Kathden, no? Ang title po niya ay Hindi Kita Mahal. So, credits to Heartverse Music na gumawa ng galing na kalang composition mga kasembreros. Para siyang talagang totoo mga kasas. Of course, yung ginamit dito na video ay yung sa Hello Love Goodbye, pero yung kanilang composition na ito ay kagabi lang nila in-upload, no? Baka may magko-comment na naman na luma na naman yung luma yung ginagamit, luma yung aking updates mga kasembreros. So yun po, no? So ang ganda ng lyrics niya kasi hindi kita mahal, 'di ba? Opposite niyan, sabi ni na Joy and Ethan, pag sinabing hindi kita mahal, ibig sabihin ay mahal kita. So opposite siya mga kasembreros. And sabi nga dun sa lyrics ay pinakaunang verse niya, ang mga tao pag yung sinabihan ng mahal kita ay sila pa ang nangiiwan. Pag pinakitaan mo ng pagmamahal, pagsasamay mas di tumatagal. Kaya ngayon sasabihin ko sa iyo, hindi kita mahal at huwag ka nang umasa. Ouch. Hindi mahal ngayon, hindi rin kita mahal bukas. Kahit sabihin kong hindi alam kung mo, hindi ko ibihin nun. So, yan po yung parang pinaka main chorus niya mga kasembreros, no? Tapos sa baba is bakit ganon pag ikaw ang may gusto, sabihan mo siya na wag lalayo, kabaliktaran ang nangyayari, agad-agad kang iiwan at kakalimutan. So parang nga, no, reverse psychology siya na pag pasasabihan mo hindi kita mahal, sabihin mahal ka niya. Kasi nga pagka parang mali yung outcome, pag sabing mahalin mo siya, mahal kita, so iniiwan ka. So sasabihin mo na lang na hindi kita mahal. Ang galing. Kaya ngayon sabihin ko sa hindi kita mahal at huwag ka nang umasa. Hindi kita mahal ngayon at hindi rin kita mahalin bukas. Kahit sabihin kong hindi, alam kong alam mo, ibig sabihin nun. So, yun siya mga kasembreros, no? Tapos yung bridge line niya ay kahit tayo pinagtagpo, tapos parang hindi sila, kahit hindi sila pinagtagpo, parang hindi sila sa isa't isa or para sa isa't isa mga kasembreros. So, medyo masakit pero lyrics lamang ng kanta. So, hindi kita mahal ngayon, kundi para tayo sa huwag ka nang umasa. Hindi kita mahal ngayon, hindi rin kita mamahalin bukas. Kahit sabihin kong hindi alam kung alam mo, ibig sabihin nun. So, ang ganda ng kanyang ang ganda ng kanyang lyrics at meaning. Galing, no? Nagawan pa nila to ng ng lyrics na kahit na or official video kahit na matagal na mga kasembreros. Ibig sabihin parang grabe talaga yung impact na Kagabi lang na to pinost mga kasembreros or ginawa or ni-upload mga kasembreros, and ang galing, ang ganda ng kanilang kasi parang totoo talaga siya mga kasembreros, no? Na dito parang official music video mga kasembreros ng Kathden. So good job, no, Heartverse lyrics or music. And ito next natin mga next na item. So finally, no, nag-speak out na rin or nag-speak up si Ma'am Catherine about corruption. Ito yung nakita ko to sa mga ibang nagsishare at gumagawa rin, yung kulay black yung kanilang damit, tapos may nakatatak na stop flooding us with corruption. So parang hindi baha ang nakakapagpalubog sa atin kundi baha ng corruption mga kasembreros, no? Tapos parang naka-stop sign si Ma'am Catherine mga kasembreros. But correct me kung tama ba, kung totoo ba ito or hindi edited mga kasembreros. Pero parang totoo siya, no? Kasi nakita ko rin sa iba na ibang politicians and other personalities na ganito yung kanilang ginagawa mga kasembreros. Not unless na edited lang ng isang fan. Pero alam ko parang totoo ito mga kasembreros, no? And syempre, no, Ma'am Catherine is one of the top taxpayers mga kasembreros. She has the right really to voice out din yung kanyang mga hinanaing when it comes to corruption, kasi para ka na lang nagpapakapagod para lang sa bulsa ng mga mayayaman at buhaya mga kasembreros. So very unfair, and nalulungkot ako dun sa iba na parang yung dito parang hinuhuli nila na nagprotesta and so on, tapos yung mga magnanakaw hindi nahuhuli mga kasembreros. Nakakalungkot lang, pero alam kong God will heal our land and our Filipino community mga kasembreros, no? Let's keep on praying. And then ito, ang cute, no, kasi pinagkumpara nila, no, si Ma'am Maris Racal at saka si Ma'am Catherine about dito sa naka-police woman attire sila mga kasembreros, no? Itong si Ma'am Catherine, may shades pa siya sa kanyang
sa taas ng kanyang ulo. Pero alam ko edited ito kasi parang wala namang role si Ma'am Catherine na naging police, mga kasembreros, no? Parang sundalo meron pero sa pagiging police wala. Tapos si Ma'am Maris Racal naman ay may police woman attire din siya, pero may role kasi siya na police, di ba? Sa parang incognito ba yon? But correct me if I'm wrong, mga kasembreros, no? Kasi sa incognito ay part siya ng ano doon ng police siya, mga kasembreros. Tapos next item natin ito, no? Pinost ng isang admin kanina. Itong si Ma'am Catherine tsaka Sir Alden, pareho sila naka-white, no? Tapos may caps or may sombrero, mga kasembreros. Tapos si Ma'am Catherine ay may shades. Tapos itong, yung sa taas, parang hindi ko lang kung edited ito. Kasi parang twisted yung ibang itsura, no? Ni Sir Alden at saka ni Ma'am Catherine, mga kasembreros. Tapos si Ma'am Catherine naman ay may yung glasses sa baba, parang ito yung totoo. Yung nasa taas naman ay hindi. But correct me if I'm wrong, no? Sa aking sinasabi, mga kasembreros, yan, mga Cathinatics. So nakakatuwa lang kasi parang inedit ito, mga kasembreros. So, but yeah, no? Validate me if I'm right or wrong, mga kasembreros. And then ito, last item natin, mga kasembreros, si Ma'am Catherine, sobrang ganda. Parang naka-wet look siya dito sa kanyang suot na ito. And then may hawak siya na phone, mga kasembreros, no? Realme nga. Kasi nga siya ang ambassador or ambassadress ng Realme na cellphone brand, mga kasembreros. So, parang naka light peach or light pink yung kanyang kulay ng kanyang damit dito, mga kasembreros. Naka wet look at saka merong earrings, si Phenomenal Box Office Cinema Queen. Pero if I'm not mistaken ay luma na rin ito, mga kasembreros, no? Nire-upload lang ng isang Kathleen admin. And pasensya na kayo, may mga nagko-comment na luma na daw yung aking updates. Minsan kasi hindi mo naman iwasan na may luma, may bago, pero yun nga, as long as gusto natin yung updates talaga na bago, yun talaga inuuna natin. So pagpasensya na po sa mga nanay natin at saka mga Cathinatics na parang naiinis sa akin. So pagpasensya nyo na po. Pero yun nga, talaga nakatutok tayo sa social media accounts ni Ma'am Catherine at saka ni Sir Alden para yung kanilang recent updates, recent posts ang ating pong maibigay na information sa inyo, mga kasembreros at mga Cathinatics. So patawarin nyo na po ako. So pero ako man ay gustong-gusto ko na pinaka-recent talaga yung ating updates. So sino ba naman maghahain parati ng panis na pagkain, di ba? Or panis na kanin, mga kasembreros. Pero ito lang ay parang segue lang, mga kasembreros, no? Kasi nga nakita natin na nire-repost din ng ibang admin, kung kaya tayo po ay sinasama lang din natin. Alright, so abang-abang tayo dun sa updates ng Out of Order World Premiere, World Trailer Premiere ni Pops Alden, no? Sa Amerika, mga kasembreros, yung kanyang Out of Order na drama courtroom movie, mga kasembreros. So abangan natin yan. So pero in the meantime, yan lamang po sa ating Kathleen items. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is September 22, 2025, Monday na po. Blessed Monday evening po sa bawat isa. Sana po ay pakinggan po natin ang napakagandang salita ng Panginoon. At para po sa ating Word of God, sobrang ganda po nito, mga kasembreros, medyo unique ito Ang title po natin, Huwag Igalang ang Mayabang. Psalms 40 verse 4, Blessed is that man who makes the Lord his trust and does not respect the proud. Yun pala yun, no? Nor such as turn aside to lies. Grabe, mga kasembreros. Pag literal mo talaga itong maintindihan ay huwag talagang igalang ang mayabang at saka yung mga may malalakas ang hangin sa kanilang maulo. Sorry po sa mga term, mga kasembreros. Yung mga mayabang ba, yung kumbaga pa ay ubod ng pagmamataas, mga kasembreros, at palalo, no? Yun po yung sa ating malalim na Tagalog, mga kasembreros. Yung mga palalo na mga tropa pips natin, mga kasembreros, na kumapa parang sa ubod ng yabang. And ito talagang ito ay totoo, mga kasembreros. Yung Titanic, alam niyo po yung barkong Titanic, hubris yung term sa English vocabulary, mga kasembreros. Yun po yung labis-labis na pagiging mayabang, excessive pride, mga kasembreros. Ang Titanic, lumubog po yun, mga kasembreros, dahil sa
dahil sa grabing yabang, grabing palalo, grabing pagmamataas mga kasombreros. Kasi according sa history, parang may narinig yung kapitan doon, parang narinig yung sinabi na kahit ang Diyos ay hindi kayang palubugin dahil sa lupit, dahil sa tibay, dahil sa high-tech ng ng infrastructure or paggawa doon sa Titanic nga mga kasombreros. And ilang oras lang, 2 oras lang yata yung kanilang mga kasombreros ay lumubog na ito at nabangga sa malaking tipak ng yelo sa Atlantic Ocean nga mga kasombreros, no? So we know the story, and yung pelikula ay lang yun kasi ang pagkalubog talaga nito matagal na, no? April 1912 mga kasombreros ang paglubog ng RMS Titanic na ito. So dito natin, and isa yun sa mga marami pang mga instances ng kayabangan mga kasombreros na binabagsak talaga ng Panginoon. Ayaw na ayaw ng Panginoon ng mayabang na mga palalo, kahit na gaano ka pa katalino, kahit gaano ka pa kagaling, kahit na ikaw pang may pinakamaraming subscribers or followers sa TikTok, sa Instagram, sa Facebook, sa YouTube, and so on, ay sa Twitter, no? Kahit na sa field, ikaw ay isang manager or mataas na posisyon, meron kang mga ari-arian, or ikaw ay mayaman, so walang lugar ang kayabangan dapat mga kasombreros. Pwede nating pagmayabang ang finished work of Christ at ang kabutihan ng kadakilaan ng Diyos sa ating buhay. Pero kung aakuin natin ang credit, kung aakuin natin dahil sa pagmasipag, dahil sa pagiging magaling ko to, dahil nagtrabaho ako, yes, but ang strength natin, ang ating buhay, saan galing? Kay Lord mga kasombreros. Ang walang room ang yabang, ang pride mga kasombreros sa ating puso kung ang sarili natin ating itinataas, kasi dapat ay ang buhay natin mga kasombreros, the Lord Jesus Christ shall increase and we must decrease. Kumaga pa, kung meron tayong kagalingan, itaas natin ang Panginoon. No, maraming salamat kasi ang Diyos ay nagbigay sa atin ng talino, ng kaalaman, ng skill, ng talent, ng trabaho, ng pamilya, ng kayamanan, and so on. And we use our talent, we use our wisdom, we use our skill, our intelligence, our knowledge, understanding to glorify and advance the kingdom of God. So ganun siya mga kasombreros. And number 1, no, na example ng kayabangan na binagsak ng Panginoon, unang-una sa lahat ng mga nilalang ng Panginoon ay si Lucifer mga kasombreros, no, na ibinagsak niya sa impyerno from heaven mga kasombreros. Ang verse po na ito, Psalms 40 verse 4, ay nagre-remind sa atin ng powerful affirmation ng kahalagahan ng pagtitiwala sa Panginoon at hindi dapat madala at saka magiging biktima kumbaga pa ng pride mga kasombreros at deceit, no, yung panlilin lang, whereas dapat magtiwala tayo sa ating Panginoon mga kasombreros. The theme of trust and faith in the Lord is a central concept in the book of Psalms, and it is particularly emphasized in this verse. The idea or truth of finding blessings through trusting in God is a recurring theme throughout the Bible, and it reflects the belief that putting one's faith in the Lord will lead to a life of abundance and fulfillment. So, yung abundance and fulfillment mga kasombreros, connected po ito sila, intertwined kumaga pa. Ibig sabihin, kung abundant ka dahil sa Diyos, naging mayaman ka dahil sa Diyos, meron kang kasaganahan dahil sa Diyos, may pagkain ka dahil sa Diyos, nag-provide ang Diyos mga kasombreros, may gamit ka na bago na inaasam-asam mo at dinidesire mo dahil sa Diyos. So, ibig sabihin may farm ka, may mga gamit ka ba? So, you're abundant because of God, and here comes connected yan mga kasombreros sa fulfillment. Kasi maraming tao, marami silang material things, may mga kayamanan, kotse, bahay, pera, farm, properties, and so on, pero wala silang fulfillment. Okay? Parang wala silang kakontentuhan ba? Kasi nga walang purpose ang buhay nila, because in the first place ay naka-root lamang or nakaugat ang kanilang buhay sa kayamanan, sa pera, sa trabaho, sa career, and so on. Wala ang Diyos sa buhay nila. So walang fulfillment. So kung tayo ay abundant pero wala tayong fulfillment, so may problema mga kasombreros. So, ganun po siya. By contrast, the verse also cautions against pride, ito na yun, no? And falsehood, urging readers to refrain from being influenced by those who do not follow the ways of truth and righteousness. So, yun siya mga kasombreros. Isang warning na
wag nating igalang. Minsan kasi mga tropa talaga tayo, no, talagang nag-oo na lang tayo para walang gulo mga kasos. Pero in a sense, no, sa reality at saka sa katotohanan mga kasembreros, pag-usapan natin ang mapag-a-apply natin yung purpose, tamang ugali, tamang behavior, ay galit na galit ang Panginoon mga kasembreros sa mga mayayabang. The symbolism in this verse is rich and significant. The image of making the Lord one's trust is a powerful one, suggesting a deep, malalim, and unwavering reliance on God. This concept is often associated with the idea or truth of building one's life on a firm foundation, and it conveys a sense of security and stability that comes from placing trust in something greater than oneself. So, ito yon, placing something greater than oneself. So, kasi kapag inilalagay natin, we place our trust sa ating sarili, which is not greater, okay? Kapag nilagay natin at if we place our trust sa isang bagay, sa pera for example, sa ating asawa for example, sa ating anak, sa ating magulang, sa ating kaibigan, and so on, ang nangyayari ay masisilo tayo at mawawalan tayo ng tamang purpose at fulfillment sa buhay mga kasembreros. So, ganun po siya. Ang mangyayari dito, hindi siya you desire more, yes, pero wala kang fulfillment at wala kang kakontentuhan kasi nga hindi ka founded sa tamang pundasyon. Kumbaga nagpatayo ka ng bahay, hindi siya, concrete nga siya, pero tinipid mo ang yung gamit, so madali siyang parang flood control projects, no, na tinipid mga kasembreros ang budget. This concept is often, sabi dito, the contrast between blessedness of trusting in the Lord and the folly of following the proud, yung mga mayabang and deceitful, serves as a powerful symbol of the choice between righteousness and wickedness. So dun siya, yung bottom line yan mga kasembreros, ay yung tama, mali, yung kaalaman at saka kahangalan mga kasembreros, kasamaan at saka kabutihan. So yung pagtitiwala sa Panginoon, yun ang mabuti natin gawin. And then yung pagiging proud or pagiging mayabang natin at palalo, ayun po yung masama mga kasembreros na dapat ay hindi natin dito susundin mga kasembreros. In conclusion, Psalms 40 verse 4 embodies a profound spiritual truth that is both timeless and universal. So timeless talaga siya mga kasembreros, through its emphasis on the blessings of trusting in the Lord and the dangers of pride and deceit. This verse offers a message of hope, guidance, and moral fortitude. So ganun siya mga kasembreros, kasi in general ay yun nga, no, let's be humble. Ganun talaga mga kasembreros, maging humble tayo kahit na sabihin natin na tayo ay masagana, mayaman, may properties, and so on mga kasembreros. So kung walang single reason, kahit na tayo pa ang presidente or may mataas na posisyon sa ating gobyerno or sa ating society, there is no single, minute, small, petty, maliliit mga kasembreros na reason or dahilan para maging mayabang. And ang Diyos lamang ang may karapatan mga kasembreros na magyabang, because He is God and He owns every single thing, every single soul sa mundong ito. Alright, sinama sa ating Word of God, nawapay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, in the mighty, holy, sweet, magnificent, wonderful name of our Lord Jesus Christ. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment mga sarasan pa, alam po.